Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark alias Lamang. Idol, magandang hapon din po. Okay, kayo po ay isang joyride car driver. Yun po, Idol, Mother's Day po, araw po ng Mayo, taong kasalukuyan. Meron pong akong na-receive na book from Joyride application po, mga alas 9 po ng gabi. Pinick up ko po sila sa tapat po ng Robinsons, Malate, Manila. Okay. Sa may Starbucks po. Mga 8:40 po ng hapon, sumakay po sila sa akin. Patungo po kami sa San Juan Hills Mall po, Green Hills po. Paglagpas po namin, Idol, ng Paco Bridge, sa part na madilim po doon, nag-declare po sila ng hold up. Pag-declare po nila ng hold up, tinutukan na po ako sa tagiliran ng baril po. Ngayon, nung pagtingin ko po dun sa baril sa kanan, yung nasa likod ko po, sakal-sakal na po ako, may hawak pong kutsilyo. Ang sabi po sa akin ay, wag ko daw pong hihinto, wag akong lalaban at papatayin daw po nila ako, Idol, kapag ka po lumaban po ako. Okay. Doon po sa isang madilim na parte po sa Santa Mesa o ano po, Idol, paglagpas po ng Santa Mesa po ng bridge po, Idol, nagpalit na po siya ng nagdadrive po. Tutok pa rin po yung baril sa akin, pinapunta po ako sa likuran. Ginawa ka ng pasahero. Opo, bago po ako i-tape, Idol, nagmakaawa pa po ako na I-tape? packaging, Idol. Okay. Sabi ko po, kunin nyo na po lahat, bibigay ko po lahat ng na gamit ko po, pera, sasakyan, buhayin lang po ako, Idol, dahil po meron po akong pamilya. Okay. Bago po ako i-tape sa bibig hanggang mata, bali ilong lang po, Idol, yung tinira nila. Yung kamay ko po nasa likod po, and then packaging tape din po nila, Idol, hanggang paa po. Tapos, Idol, nung nasa likod na po ako ng backseat, sorry po, Idol, tinakpan po nila ako. Mga 2 oras po ang tansya ko na nakapalipit po ako sa saig habang tutok pa rin po yung baril, Idol. At sa madilim pong parte sa Cavite. So, from Green Hills, napunta kayo sa Cavite? Opo, Idol. Nalaman ko lang po na nasa Cavite na kami nung meron pong tumulong sa akin, Idol, na concerned citizen po. Kasi nung pag-upo ko, Idol, sa ano po, Idol, madilim pong parte sa Barangay Biga, Cavite. Inilabas ka na sa kotse? Ilabas po ako, Sa Idol. isang madilim na lugar. Opo. Doon? Okay. Habang nakatape po ako, yung kamay ko nasa likod po, Idol, pinaupo po ako sa parang creek po. Tabing kalsada? Opo. Tiningala po niya yung ulo ko. At sabi po sa akin ay, huwag kang gagalaw. Narinig ko po yung driver nung nagdadrive po nung sasakyan. Sabi niya, patayin mo na yan. Ngayon, Idol, nung nakadalawang gilit na po siya sa leeg ko. Ayan yung dahilan kung meron kang... Opo, tinatakpan ko lang, Idol, kasi po 10 tahi po. Okay. 10 stitches, tapos meron pa po dito sa braso pong saksak na daplis po. Napatihulog po ako, Idol. Awa po ng Panginoon. Meron pong mga nakamotor na dumaan na naging dahilan. Bakit po sila tumakas? Salamat pa rin po ako sa Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataong mabuhay. Kasi, Idol, yung 2 oras po, nananalangin po ako na mabuhay pa po, Idol, kasi nagtatrabaho lang po ako ng marangal, ng maayos. Ngunit sa totoo, Idol, 8 a.m. po ako ng umaga bumiyahe galing norte papunta po sa Maynila dahil po marami pong book po doon. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, di pa po ako kumakain, Idol. Dahil alos 12 oras po, dire-diretso po yung biyahe dahil Mother's Day. Sabi ko po, sila na po, ito na po yung last ko kasi nagugutom na po ako eh. Kaya tinanggap ko po yung book na yun, hindi ko po akalain na yun pa po yung magiging dahilan na muntik ko pong pagkasawi. Paano ho kayo na-save? Kumilos po yung Panginoon nung araw na yun dahil nung nakaupo po ako, tiningala niya na po ako, parang balak na pong pugutin po ata yung ulo ko. Okay. Pagsaksak niya po, Idol, may dumaang pong motor na nataranta po siya. Sabi po nung driver, tara na pa, baka ma-report tayo. Okay. Ngayon, ang natatandaan ko lang po, Idol, kasi naka-tape po yung mata ko. Ang natatandaan ko lang po, meron pong sinag ng liwanag ng mga motor po na naging dahilan po upang hindi po matuloy yung gagawin po nila. Sino Sasakyan pong ko, nagdala Idol. sa inyo sa ospital? Meron pong concerned citizen po, Idol, sa Barangay Biga na isang lalaki pong nagsakay sa akin sa motor. Pero, Idol, kung mabibilang ko po yung sasakyan dumaan, siguro mga 5 motor pa po
na tumatangging tulungan po ako, hindi sa kadahilan hindi ko po alam kung bakit. Baka Pero po natatakot po Nakita sila. nila yung sitwasyon mo pero ayaw kang tulungan. Hindi na po nila nakita, idol, na ginilitan po ako kasi biglang karipas na po ng sasakyan. Ako po nahulog po sa creek. Dalawang pa ako po yung tumatalon sa kalsada. Hawak-hawak po yung leeg ko. Alright. Natanggal na po kasi yung packaging tape. Na pag-usapan natin, Sir Mark, trabahong ginagawa ng ating kapulisan para matukoy kung sino yung mga suspect, nasaan na po sila ngayon? Anong pinaka-latest? Actually, idol, nakikipagtulungan naman po sila sa amin. Patuloy po yung pagkocontact po nila. Ngunit, idol, hindi pa rin po namin ganap na tukoy kung sino po yung mga suspect. Magandang hapon po sa inyo, Sargento Villela. Sir, Magandang hapon po, sir. ano pong pinaka-latest po sa kaso, Sarge? Sir, nakipagtulungan na sa atin ang NTC para sa yung data na nakuha natin na nakaregistered po sa Joyride tsaka po dun sa number na ginamit ng nagpabook. So, nirefer na po tayo sa telco. Pero initially po, meron po silang same incident po sa Antipolo City na nangyari na Joyride din po, rider, na hinold up din po. Yung pong kinasuhan po nila doon, yung isa po doon ay positively in-identify nung victim po natin, si Mark. Yung victim na nauna na si Tristan, na-identify niya yung isa. Tapos ngayon, nakasuhan na yung isa sa mga suspect doon sa Antipolo Opo. case. Anong pangalan po ng suspect? Pablo Gomez po, sir. Pablo Gomez. May picture po tayo? Meron po, pareho din po nung number na ginamit po na nagpa-register sila doon sa ride-hailing app. Tapos nag-investiga rin kami through social media account. Pareho din po, sir, yung ginamit na number doon sa FB page po. Kaya po nakipag-coordinate kami, sir, sa NTC at saka sa telco tungkol sa additional information. Through joint cooperation, sir, nakakuha po kami ng CCTV noong nakikita po yung dalawang suspect na siya pong sinamahan nitong ating victim po. Kasi yung mga suspect naka-bull cap daw at naka-face mask at naka-shades. Tama ba, Sir Mark? Opo, idol. Saan dyan, Sir Mark, yung suspect dyan sa TV ngayon, Sir? Idol, to be honest po, yung nakasombrelo po, match lang po siya doon sa identity sa katawan. Sa katawan. Opo, pero hindi po ako 100% na siya. Pero ang sigurado po ako, idol, sila po yung sumakay bago po mangyari yung insidente. Kasi po, yung pong naka-shades, siya po yung nag-tape po sa akin sa likod, idol. Pero wala tang identity dito sa pareho. Yes may po, idol. pangalan kaya lang hindi natin alam which one is which. Opo. Sarge, saan dyan sa picture na dalawa nakikita namin ngayon sa aming mga TV screen, si Pablo Gomez? Yung nakasalamin o yung nakasombrero? Yung nakasombrero, sir. Pangalan lang meron tayo, pero yung itsura niya talaga, wala. Kasi totally covered siya. Opo, sir. Kaya po nakikipag-coordinate tayo sa telco ngayon for possible mas marami pang information Oo nga. para may dagdag natin. sir. Pero di ba kapag ikaw ay nagpa-register, kasi meron tayong SIM card registration ngayon, at pag nag-register ka naman sa apps, alam mo sa Joyride o kung saan pa man, sa Angkas, meron kang picture. Tama? Na ipinapadala doon sa apps. Yes, sir po. Yes. O, pwede ba namin makita itong si Pablo Gomez, yung kanyang picture na nakaregister sa SIM registration at nakaregister sa apps ng Joyride? Naibigay ba sa inyo yan? In-email po nila yung result, sir, ng verification. Sinend po sa amin. Okay. Yung pangalan lang po at saka yung cellular number, sir. Pangalan, cellular number, nasaan po yung picture? Sa Joyride, sir, hindi po sila nagpadala ng picture. Pangalan at cellphone lang, sir. Ba't ganon? Saka di ba sa SIM registration ngayon, lahat ng mga cellphone na iniregister, Opo. kailangan may katapat o may kasamang picture. Tama, mali. Tama, sir. Kailangan mahigpit sila ngayon. Yan yung batas bagong batas, right? Opo, sir. Gawa ng hindi naman laging ang natutukoy nila, rider ang nang bibigyan. Kaya nga, isa ko dyan sa mga pumirma sa batas na yan. Bakit na walang picture? Ano sabi po ng Joyride? Yung pangalan lang, sir, ang binigay. Dito lumilito na maraming butas itong SIM registration law natin. Ito dapat ang aking sisilipin kasi ako po yung bagong committee chairman sa Senate Committee on Transport and Public Service. Chairman Guadis, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Narinig ko po yung usapan po, kaya ang una kong gagawin, sana makuha ko po yung pangalan, yung incident report. Papupuntahin ko si Joyride sa opisina ko bukas ng umaga at kukunin ko lahat ng mga datos na pwedeng makuha. Ang alam ko po, sir, sa mga Joyride,
may nire-require pong mga CCTV yan. Kahit sabihin yung nakabonet, maaninag kahit papaano yung larawan noong sumakay sa kanya. Baka pwedeng i-share din sa akin ni Joyride yung mga information na ganyan. Hindi lang yung pangalan, kundi yung aninag ng mukha. And then, tutulong na rin po ako sa National Telecommunications base sa informasyon na binigay ng Joyride. Pwede ho namin i-forward yun para alamin po namin. Sandali po. Sir Mark, meron kang dashcam? Kasi requirement daw yun. Meron po, Idol. Sa kasamaang palad po, tangay-tangay nga po yung sasakyan ko, Idol. Okay, tangay nila. Di ba pag meron kang dashcam, yung sa main office, namomonitor nila yung dashcam? Di ba Actually, dapat, Idol, ano po, yung dashcam ko front and back, tsaka rear. Kaso via memory card po, Idol, yung pag-save po ng data. So wala pong ano siya, Idol, online po na makikita, Idol. Bali, for security purposes lang po, Idol, yung dashcam sa harap, sa likod. Makukuha lang po yung copy nun based po doon, Idol, sa memory card. Di ba, Chairman, dapat ang lahat ng mga TNVS, yung sa apps niyan, kailangan yung mga customer na nagbubuk, meron pong picture sa file. Totoo po yun. And then dapat po naka-online si driver doon sa provider nung TNC or TNVS para namomonitor or may file din si TNVS kung anong nangyayari doon po sa sasakyan noong chopper. Dapat may ganun pong nangyayari. Nakikita po ni TNVS provider po yan. Gusto kong alamin bukas sa TNVS kay Joyride kung ano yung mga datos na nasa kanya na pwede pong makatulong sa kaso. Very good, very good. Magandang hapon po, Colonel Salazar. Sir, magandang tanghali rin po. Colonel, naipaalarma nyo na po yung sasakyan na nakar na po kasama sa tinangay ng mga suspect. Yes sir, napaalam na po namin sir. Highway Patrol po, nationwide po. So far, sir, blanco kayo. Wala kayong nakausap ng mga testigo, wala kayong nakausap ng mga tao dun sa lugar na may CCTV na maaaring nakita sila or maaaring makatulong kahit papaano sa ginagawang investigasyon. Ongoing pa po. Ba't pa tayo nagkaroon ng SIM card registration kung yung pala malulusutan tayo? Nagpapagod pa tayo. Tulad ako talagang religiously, sinusunod ko. With my picture and all, nakaposing pa ako, ganun pa. ID lahat. Tapos ng mga lintik na mga scammer, manluloko, nakakalusot. Magandang hapon po, Engineer Bartolome, sir. Afternoon po, Senator. Sir, parang inutil itong SIM registration law natin. Paano ho bang implementation nito? Bakit po hindi nasusunod to? Bakit may nakakalusot? Bakit ang daming butas po nito? Actually po sir, madami pong may mga loopholes pong i-report sa Kaya nga po. NTC at DICT. Kaya nga po. So, nung nalaman nyo may mga butas ito, mga loopholes, ano po mga ginawa ninyo para maayos? Nagpatawag po din ng public hearing yung NTC para po pag-usapan. Una sir, yung yung sa SIM registration mismo po Dati po nagkaroon po dyan ng public hearing sa Senate at may mga pinakita yung NBI na sample kung paano pwede mag-register yung kahit sino gamit ng ibang pangalan. Diba may nag-register pa nga ang picture na ginamit ng Goy. Yung picture. So ibig sabihin sir, pwede magkaroon ng fake na registration yung ibang mga scammers. Gagamit sila ng ibang identity para po maka-acquire sila ng SIM card. Yun po ang problema natin sa SIM registration. Pati yung picture ng ipis at daga pwedeng mag-register. Lokohan na lang to. Okay, so anong ginagawa nyo ngayon dyan sa NTC, sir, para maiwasan tong ganitong klaseng balastugan? Sir, nakikipag-coordinate po kami sa mga telecom companies. Tulad po may mga ginagamit po silang technology dyan para po halimbawa po sa pag-picture tsaka yung pag-selfie, mayroon silang ginagamit na technology para maikumpara niya yung actual na picture tsaka yung nag-provide ng selfie picture. Yun po yung ginagawa ng telco ngayon, So hindi po natin alam ngayon kung ano po yung nagiging resulta nito, kung pwede pa rin po bang gawin yung ganun. Alam mo kasi sa ibang bansa, tulad sa halimbawa sa California, hindi ka pwedeng tawag-tawag lamang, register online. You have to go personally sa isang store na doon i-register mo yung SIM card mo at magpapakita ka ng picture and all. Bakit hindi natin gawin ito sa Pilipinas, sir? Siguro sir, ganun ang gawin natin. Kasi nga, kahit nasa ang lugar tayo, remotely, pwede tayo mag-register dito sa Pilipinas. Kaya yun po ang nagiging problema. Maganda po yung suggestion na yan na pwedeng maglagay ng mga center na kung saan talagang personal na pupunta yung tao doon para mag-register mismo. Actual makikita siya nung Kasi kung minsan itong mga telecommunication company, ang tatakaw nito Isang tao mag-register ng 20 na numero.
Tapos Opo, gagamitin sa pang-troll. Useless din. Allowed po sa batas yun, sir. Wala pong limit po kahit ilan lang iparegister ng isang tao, kahit ilang number. Okay, wala tayong problema, wala tayong pag-uusapan doon, sir. Ang ibig sabihin, okay, mag-register ka ng marami as much as you can, pero dapat magpapakita ka ng proper identification. Kaya lang, sir, ang problema din po, sir, dahil sa archipelago tayo, medyo kailangan magtayo tayo ng maraming ganyang center, bawat lugar. Pwede naman, sir, sa bawat lugar, sa bawat probinsya, bawat Sana po, sir, town. ganun ang gagawin, ano? Oh, meron naman na center. Napakadali kung gusto yun. Meron na nga yung tinatawag na pera padala kahit sa lupalot ng Pilipinas. Nakakapagpadala ka ng pera. Same thing here. So paano ito ngayon, sir? Ano ang sa tingin mong solusyon dito? So how can we go after these criminals? Nakakuha po, sir, yung kanyang SIM card or cellphone nung mga Yes po. Nakuha. Pero paano, sir, kung halimbawa yung sa SIM card niya ay ibang pangalan ginamit, paano kung peke ito? Yung report sa DICT natin, may mga fraudster, sir, bumibili sila ng mga SIM card ng ibang tao. So ano po yung mga ginagawa niyong pakikipag-ugnayan sa DICT at maging sa mga telecommunication company para ma-address itong issue? Yun nga po, sir, patuloy po kaming nakipag-coordinate sa mga telco, pinag-aaralan kung ano ang mga pwedeng gawin para maiwasan yung kanyang mga problema. Pero sa ngayon, sir, wala pa rin po kaming konkretong makitang solusyon para ma-resolve yung kanyang mga issue. Ako po, may nakikita akong kumpletong solusyon. Tawagin itong lahat ng mga lintik na mga taga-TNVS, Joyride, Angkas, Grab, lahat yan, kausapin nyo, higpitan nyo ng sinturon. Kadinahan yung mga ito na para masiguro na sila ay merong magandang sistema habang maaari foolproof nang sa gayon, yung sistema nila hindi mabubutasan itong mga masasamang loob at magamit para makapanglamang. Wala ho ba kayong mga pag-uusap sa mga taga-Telcom? Sa level ko po, sir, wala pa po akong alam. Pero siguro, sir, sa mas nakakatas sa akin, hindi ko po alam yung masyado yung detalye kung ano po napag-usapan nila. Be honest with me. Is this the first time kayo nakarinig ng ganitong klaseng problema, sir? O maraming beses na? Sa kanyang case, sir, ngayon pa lang po. Pero yung pong cases na nagagamit pa rin yung SIM card ng mga scammer. Marami po, sir. Marami po kami ganyang na-encounter na isip po dito. At ito naman po ay naiparating nyo na po sa mga kinungkulan tulad ng sa... Sa ano po, sa Cybercrime Division ng PNP at sa NBI po. maraming salamat po. Engineer Jose Opo, Bartolome. I'll see you soon. Siguro po sa mga susunod naming hearing, kayo po ay i-request namin mag-shed light dito po sa nangyari mga problema sa TNVS. Salamat po, Engineer. Magandang hapon po, Engineer, sir. Okay po. Welcome po, Senator. Thank you. Nakakalungkot po ito, Sir Mark, ano? Meron tayong number, meron tayong pangalan, pero wala raw picture. Ito yung masakit eh. So how can we identify this perpetrator na for all we know, baka itong si Pablo Gomez ay hindi naman talaga tunay na tao ito. Ito ay alias lamang. Magandang hapon po, Yusek D. Yes po. Ano po may tutulong ng DICT dito, Yusek? Senator, kasi hindi, alam niyo naman, ang DICT walang law enforcement powers. No? So what we can help, kasi meron naman tayo interagency council, pwede naman natin siyang tulungan at ilapit sa PNP Anti-Cybercrime Group at pagkatapos noon din ay isulat na rin natin yung mga request for disclosure of information. Kasama na dyan yung kasi ang holder po ng database ay yung mga telecommunications entity. So the police, with our assistance, tutulungan po natin siya. Pwede nating isulat yan sa public telecommunications entities para mag-reveal ng information. From there, of course, the law enforcement agencies will have to tackle this in accordance with their mandate. Okay. Pero wala ho ba kayong makukontribute, magagawa po, Yusek, para matukoy through the cellphone numbers that has been provided dito sa PNP? Wala. Opo. Para malaman kung Wala. sino may-ari nito at taga-saan ba ito? Pasensya na kayo, Senator, pero actually kasi nasa batas, panahon na yon, ang intensyon ng mga lawmakers is to keep this confidential. Ang nasa batas po kasi that database is not with government. That database is with the telecommunications provider. Halimbawa, kung smart po yan, nasa loob ng smart yan. Okay. So we'll have to request it from them, sir. Okay, so pwede po kayo mag-request. Opo, pwede tayo mag-request. Siguro po sir, pag nagkaroon tayo ng hearing, pwede natin ipasabina yung record na yun. Yes, sir. Pwede naman po. I-forward namin yan sa telecommunications. Sila-check na nga ng staff ko. Globe, ano po sa tingin nyo ang kulang dito sa ating SIM registration? Kung sa technical, number one kasi ang re-register natin yung SIM card. Pero marami na ring mga paraan ngayon ng mga phishing and scamming attempts na hindi SIM card ang ginagamit. Ito na nga yung mga fake IMSIs or fake radio units na ginagamit para sa text blasting, for example. Ang tawag sa kanila is non-SIM card related telecommunications.
kasama na yung mga OTTs like Viber, Messenger, etc. po. Yun po yung number 1. Ang number 2 po, tingnan yung IRR po, is because there is no single database na kung saan ma-check o mako-cross-reference yung binigay na ID. Kumbaga, wala pong single source of truth. Halimbawa po, kung ang single source of truth ay national ID, hindi naman po lahat ng mamamayang Pilipino may national ID. So, mukhang yun po yung kinakailangan nating i-develop, yung tinatawag nating federated IDs. Ang magandang balita, meron na naman po tayo niyan na nasa eGov app, halimbawa. Yun nga lang, hindi pa po ito nakakonect dun sa telecommunication entity. So, nangyayari po, tumatanggap sila ng ID. Halimbawa po, in my case, Jeffrey IND, tatanggap sila ng ID. Pero wala naman po silang i-check, wala silang database to check kung yung picture nung pinadala kong ID, ako ba talaga yon. So yun po yung nagiging problema ngayon dyan, sir. Okay. But of course, we have to build that national database. Kaya nga po binuo natin yung national ID system, binuo rin natin yung... And I guess kung wala kang national ID, we can also check with other types of IDs like SSS, GSIS. Yusek, halimbawa tulad sa California, tuwing nagbabakasyon ako doon, bumibili ako ng SIM card, pupunta ka sa isang center, magpapakita ka ng ID at in person, hindi pwede online. So dito sa atin, pwedeng online. Actually, tama kayo, Senator. Hindi mo na kailangan technically ng ID. Well, kailangan mo pa rin ng ID just para makuha mo lang yung pagpapakilanlan. Pero the very fact na nakita mo yung tao, Pipicturean mo. nakuha niya yung picture, at least yun, it is already doing your database from the source kasi yung source yung bumili. Dapat ang gawin natin, Senator. Thank you po, Yusek D. Magandang hapon po, sir. Maraming salamat po, Senator, at more power po sa inyo. So, Attorney Guadis, in a couple of days, okay na ba? By then, napatawag niyo na po yung Joyride at kami po ay makikibalita sa inyo. Bukas na umaga patatawag ko po sila sa opisina ko at alamin ko po lahat yung mga dapat kong malaman. At siguro po, stop operation muna ang sino mang TNVS na nagpaparegister, tumatangos ng ulo si sir, ibig sabihin, agree itong victim natin, nagpaparegister nang hindi nagpapakita ng ID. Kung walang ID, walang picture, tatablahin. Pag hindi nila nalinis yung kanilang system, stop operation muna. Pwede ba yung ganun, sir? Is that possible? Pwede po tayo mag-issue ng ganun na memorandum na pag sinuway po nila, pwede pong masuspindi yung kanilang prangkisa at operations. Ay, very good. Ay, nako, sobrang thank you po talaga, Chairman, sir. Sir, mabuhay po kayo, sir. Merong problema talaga, Sir Mark. Opo, Idol, kasi natatandaan ko po, Idol, humingi po kami ng tulong doon sa Joyride. Nagbigay po sila ng cash assistance na sa halagang 10,000. Tinanong ko po sila kung yun na po ba lahat yung maibitutulong po nila. Ang sagot po sa amin ay yun na raw po at kami daw po ay contractual, hindi naman po daw kami nila empleyado. Kaya po masama yung loob ko kasi yun lang po ba ang halaga ng buhay ko. At nawala pa po yung panghanap buhay ko po. Natutuluyan ko pa po yung babayaran. Wala na po silang ibang tulong na ipinaabot po sa amin. Ito po, baka meron sa inyong nanonood dyan at makita po itong sakyan nito, agad-agad ipagbigay alam sa NBI, sa Cavite PNP, sa HPG, Y4R232. Opo. Bali, Idol, dahil nga po bagong labas lang po siya, Idol, yan po yung aming first car po. Induction pa lang po, Idol, yung meron siya. So ano po yan? Hindi pa plate number yan. Ayan po yung galing sa kasa po, Idol. Yan pa yung galing sa kasa. Opo. Pwede naman natanggalin yan. Pero Opo. itsura lang puti na Mitsubishi Expander GLS. 2024 model. Wow, bagong-bago. 2024. Opo, Idol. White Pearl. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Magandang hapon po. So siguro magpatawag ulit tayo ng hearing? Pwede po, Sen. Bilang kayo po yung bagong chairman po ng Public Services and Franchises, pwede po natin i-revisit using your oversight function. Ito po implementation ng ating SIM Registration Act. Tama po yung sabi nyo kanina, Sen, cartoon character, picture ng hayop, nakaka-register po ng SIM card, lalo na lang po kung fake identity po. At sangayon sa akin, itong NTC, maging DICT, na tulad sa ibang bansa, tulad sa Amerika, na kapag ikaw ay bumili ng SIM card, kailangan pumunta ka in person sa isang center at magpakita ka, pipicturean ka at magpapakita ka rin ng ID. Yes, tama po, Sen. Ang term po nila dun sa US is parang two-factor verification po ang ginagamit nila. One is yung physical presence po. The second is yung ID. Na kailangan po yung ID is verified to be a legitimate government-issued ID pa po. Dito po sa atin, very primitive yung verification system natin, Sen.
So, kaya po maraming nakakalusot. So, gagawa po kami ng resolution para po maimbestigahan po natin. And based po sa conversation kanina, invite po natin yung mga malalaking providers po ng ating network, Globe, Smart, and other networks po na pwede. Papuntahin po natin sila sa Senado. Tanungin po natin sila, what are they doing on their part? Meron akong naisip na i-require itong lahat ng mga TNVS, motorman o Opo, sir. kotse, na kapag they're in danger, meron silang gadget na ipupush nila button na dediretso agad sa PNP pinakamalapit o dediretso sa kumpanya nila na parang SOS. Pwede po, Senator. Kasama po yan, pwede nating ilagay doon sa Motorcycle Taxi Regulation Act na maglagay po ng ganong feature sa kada application po ng isang TNVS na prerequisite po siya sa approval nila. Ganon din para sa mga pasahero. Kasi it goes both ways na para kapag yung isang pasahero ay she or he is in danger dahil yung driver o rider ay loko-loko, meron siyang pipunduting gadget dun sa kanyang cellphone at dediretso yun sa kumpanya o dili kaya dediretso sa pinakamalapit na police station at mag-SOS. Yes po, Sen. That's a very easy solution lang naman. Pwede naman nilang i-program na kasama po yan sa application nila. At siguro po, Sen, isa ko pang narinig po, no? Apparently, tinatrato po sila bilang hindi empleyado kundi independent contractor. Pwede rin po natin ayusin sa batas na ang treatment ng mga riders na itong mga TNVS ay maging employees po. Malaking bagay po yun kasi obligado po silang alagaan ang kanilang employees po. With that, dapat patawag din natin dole. Yes po, Sen. Yes po. Diba? Sige, ganun na lang, Attorney Garrett. Thank you. Sir Mark, maganda ito because of you o di nagkaroon ng awareness and lahat ng mga kinaukulan, palulundagin natin nang sa gayon, hindi na maulit to. Maswerte ka nga, sir, dahil sa awa ng Opo, Panginoon, andito ka pa rin sa harap namin nakikipag-usap. Maswerte pa rin po kayo. Actually, Idol, takot na rin po ako sa security ko pero tingin ko po ginamit po akong instrumento ng Panginoon upang matigil po yung ganito kasi sobrang dami pong driver na kagaya ko na umaasa sa ganitong hanap buhay. Ngunit ang kapalit pa po pala ay napakadali po na kami ay hold upin, nakawan sa isang book lamang po na confirm naman yung number. Yun nga lang po, sa kasamang palad, hindi po pala registered or wala pong facial recognition po yung mga pasaheros. Sir Mark, sige, tutulong din ako sa iyo. Mamaya usap tayo pagkatapos nito. Salamat po, Idol. Marami tayong pag-uusapan. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Idol. Salamat po. May anak po kayo, sir. Meron po, Idol. 7 taong gulang. Nag-aaral po. Opo, Idol. Sige, meron po ako bibigyan ng tulong. Tanggapin niyo po itong 50,000 po. Paano po? Maraming salamat po, Idol. Buti pa po kayo tumulong. Dahil po yung pinasukan ko po kumpanya. Kulang pa sa pambayad sa ospital yung binigay sa akin. Maraming salamat po, Idol. Yung joyride po, sir, obligahin natin na bibigay din sa inyo. Dahil ipapatawag na po ng LTFRB, hindi ako papayag na ganun-ganun na lamang. Idol, isa lang din po yung hiling ko, Idol eh. Yes, sir. Kasi po, yung sasakyan namin, babayaran pa po namin siya ng 5 taon na wala sa amin. Insured po ba yun? May insurance po siya, Idol, kaso comprehensive daw po. Nagamit po kasi namin, Idol, sa panganap buhay. Hindi daw po i-cover. Kahit po yun na lang yung itulong ng joyride sa amin na yung sasakyan. Kasi po, wala po akong hanap buhay, Idol eh. Paano po ako makakabayad to? Correct. So, nung kinuha niyo po yung sasakyan, ang deklara niyo po doon sa mortgage holder, in this case yung bangko, na yun ay for private use. Opo, Hindi Idol. sinabi na gagamitin pang hanap Opo, buhay. Idol. At doon po sa policy, sa insurance, nakalagay doon na hindi dapat yung ginagamit sa pang hanap Buhay daw buhay. po. Hindi, opo, kasi hindi rin po nabanggit yun sa amin, Idol, ng insurance din po eh. Babasahin ko po yung policy, papabasa ko rin po sa mga lawyers, and then patatawag po natin yung insurance commission, patatawag din po natin yung LTFRB, lahat tingnan natin kung ano ba talaga Opo, ang sitwasyon, pati yung bangko. Kabibili nyo lang po, ano? 5 buwan po, Idol. Breadwinner din po ako. Gusto ko lang po sana ng mas gumanda po yung trabaho. Magkano po ang down payment nyo doon? Maliit lang, Idol. Ano lang po, may mga promo po kasi noong December, yung mga zero down. Ngayon po, may mga kasamahan po ako na lumipat po sa gano'n, nainganyo po ako dahil nga po sa magandang kita.
20,000 idol ata lang ang down po nun. Pero siguro, sir, pahinga muna kayo dyan sa pag-TNVS driver dahil Opo. siguro may trauma pa kayo. Opo, idol. Actually, idol, nagpapa-request po kami ng psychiatrist kasi idol, napakababaw po ng tulog ko eh. Wala pa po akong mahimbing na tulog. Diyan kita matutulungan, sir. Ano tayo ng psychiatrist? Ako mag-sponsor, ako magbabayad. Gamutin siya, therapy siya. Kung ano yung mga medisina, pwede niyong inumin para kumalma siya. Kung ako sa'yo, pahinga-hinga muna kayo, sir. Opo, idol. Maraming salamat po sa inyo. Sana marami pa kayo matulungan, idol. At ibibigay po namin sa inyo ang aming mga personal numbers, pati po sa PNP. In case kailangan niyo pong tulong namin, huwag ko kayo mag-atubiling tumawag para kami agad makakapag. Sana po mahuli na rin po sila, idol, para wala na po silang mabiktima pa, idol. Maraming salamat po sa inyo, kagaya nyo. Salamat po, sir, sa tiwala sa pagpunta rito. Sige, sir. Ingat po, sir. Idol, maraming salamat Ingat po. po, sir.